Isang malagim na krimen sa Dasmariñas City, Cavite, pinagbabaril at pinagsasaksak ang isang pamilya sa loob mismo ng kanilang bahay. Kritikal ang lagay ng 3 biktima. Mula sa Dasmariñas, Cavite, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian. Yes, Maris, critical nga sa ospital ang isang lalaki, ang kanyang kinakasama at isang anak ng pasukin daw ng mga armadong lalaki ang kanilang bahay. Dito yan sa San Marino Heights sa Dasmariñas, Cavite. Kinilala ang biktima na si Felix de Guzman, 52 anyos, ang kinakasama niyang si Desiree de Ocampo at 15 anyos na anak ni de Guzman na nagngangalang JM. Nasa Metro South Hospital, Cavite, si Felix de Guzman at ang kanyang kinakasama dahil sa tama ng bala at saksak sa ibang bahagi ng katawan, habang ang anak naman ni de Guzman na si JM ay nasa Emilio Aguinaldo Hospital daw dito rin sa Dasmariñas, Cavite dahil sa pagtatamo ng mga saksak. Ayon sa kapatid ng biktima na si Jimmy, ang kanyang kapatid na si Felix nang may dumating daw na lalaki at binaril ito. Pumasok daw ito sa bahay at binaril din kasama ni Felix, kaya hindi na anak nito. 2 linggo pa lamang daw na nakakalipat dito sa bahay na ito ang mga biktima. Nabatid na empleyado ng ayon kay ang mga krimen ay dahil ang kinakasama ni Felix ay may asawa rin umano. Sa ngayon ay patuloy ang follow-up operations ng Dasmariñas para ma-resolba ang insidente. At Maris, katabi ko ngayon si Pio2 Paul Espada para magbigay pa sa atin ng konti pang karagdagan. Sir, sa initial investigation natin, ano ba yung tinutumbok ng kaso? So far ang namin, yun nga, baka naghiganti yung yung asawa ng babae. Malaman na ganun, or either sa negosyo din. Ano ba negosyo nito, sir? Ang negosyo nila ay sa garments po. Sa garments. Yung sa customs kaya, sir, na taga-custom daw ito, no? Hindi kaya ito ang dahilan, kaya siya binaril po? Malamang nga, sa negosyo siguro, hindi pa natin ma-sure talaga kung ano talagang motibo ng krimen. Okay, maraming salamat po, Pio2 Espada. So, Marisa, sa ngayon na, ay yung mga kamag-anak ng mga biktima ay nagpunta muna doon sa dalawang nabanggit kong ospital kanina dahil para ma-attend nga yung kanilang mga pangangailangan. Sa ngayon, nagpapatuloy nga na critical sila dahil nga sa mga tinamo nilang tama ng bala, saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Maris? Ian, itanong lang ulit natin kung sino yung nakausap mo. Siya ba yung Chief of Police dyan? Linawin lang natin. Ang kasama ko ngayon, Maris, si Pio2 Paul Espada, na isa sa mga investigador dito. Anong katanungan mo sa kanya? Oo, itatanong ko lang sana kung yung 3 bang sinasabi mong biktima ay kumusta na yung sitwasyon nila ngayon, kung critical ba at kasi parang may mga bali-balita rin na posibleng malala talaga yung lagay nitong ama. Sige. Sir, kumusta na raw yung kalagayan ng mga biktima? So far ngayon, ang kalagayan ng mga biktima, nasa ICU pa sila ngayon. So hindi pa natin talaga kung ano yung kalagayan na, kasi so far ang initial na report ng nagbabantay ng pulis ay 50-50 pa sila. Pa sila, ginagamot sila kasalukuyan. Sir, dun sa 3 biktima, sino yung pinakamalala yung kondisyon? So far sa pagsabi ng nagbabantay ng pulis doon, pareha silang lahat. Pareha silang mga fatal yung mga tama. So pa sila, ginagamot sila ngayon sa ICU. Iyan, isa na lang. So, Maris, yun nga yun. Pinabanggit na lahat nga daw ay critical na dahil sa tindi ng kanilang mga tinamang pinsala. Iyan, isa na lang kasi yung sinasabi mo kanina na yung posibleng mga motibo dyan, negosyo, tsaka yung isa yung paghihigante. Pero merong manhunt operations na isinasagawa para dun sa posibleng naghigante? O hawak na ba nila yan? Natutumbok na ba nila yung lugar kung nasaan yan? May manhunt na ba tayo, sir, tungkol dun sa sinasabi natin ng mga possible na may gawa nito? Meron na po. Possibly nandun na sila lead by Colonel Cruz na nagpapalaw talaga kami ngayon. Alright. Sa ngayon na inaano ng tropa kung saan yung pwede silang malocate. So yun, Marisa, tuloy-tuloy pa rin daw yung follow-up operation ng mga kagawad nitong Dasmariñas Police. Alright, maraming salamat, Ian Cruz.